Pagkatapos ng klase ni Zeus, diretso siyang nagtungo sa parke sa likod ng paaralan. Tila kasing bilis ng kanyang pagtakbo ang kabog ng kanyang dibdib. Di yan dahil sa pagod kundi dahil sa pagkasabik. Makikipagkita siya ngayon kay Kina. Pagkarating doon agad ginala ni Zeus ang kanyang paningin. Hinahanap ang pamilyar na figura. Takisilim na ng oras na yun at tayong mga malinaw-linaw na liwanag na nagmumula sa maliliit na dekuryenteng lampara ang nagbibigay liwanag sa kabuuan ng parke. Makikita pa mula sa kanyang kinatatayuan ang mga refleksyon nun sa maliit na lawa. Nang dumakong tingin sa isang pahabang bangko, doon nakita niyang nakaupo at naghihintay na si Kina. Humugot at nagpakawala muna siya na malalim na paghinga para palakasin ang loob niya, ngunit lumapit sa kinaroroonan nito. Narat niya nakapikit si Kina habang nakikinig sa musika gamit ang earphones. Ang mga kamay magkasalikop sa ibabaw ng sling bag na nakapatong sa hita nito. Tahimik na upo siya sa tabi nito at pinagmasdan ng payapa nitong mukha. Napangiti siya. Sa kabila na malamlam ng ilaw, kita niya pa rin gaano kaganda si Kina. Walang anuman tong make-up, tayong natural na ganda lang. Habang pinagmamasdan niya ang mukha nito, iniisip niya gaano kaswerte ang lalaking mapapangasawa nito. Bukod sa maganda, likas na may mabuti tong kalooban. Pangunahing katangiang hinahangad ng sinumang lalaki. Naalala niya ang gabing una niyang pagkakita kay Kina at kung paano niya to niligtas. Nandito siya ngayon sa puntong to dahil pangako niya sa sariling poprotektahan niya ito. Di man niya mapaliwanag kahit sa mismong sarili kung ba't gusto niyang gawin yon, yun ang sinasabi ng kanyang puso na dapat niyang gawin. Habang unti-unti niyang nakikilala si Kina, unti-unti rin siyang nadadala ng nararamdaman niya at pagkagusto niya rito. Natural lang hangaan niya ang kagandahang meron si Kina, pero dahil sa katangi ang meron to, sadyang hindi niya mapigilan ang sarili na magkagusto na rito. Napadako ang tingin niya sa malarosas at maninipis itong labi. Tila nakakaakit tingnan ng malambot na pakurbada nito sa puntong gusto niyong halikan ng di humihingi ng permiso kay Kina. Naparanok siya. Anong masasabi mo sa lugar na to? Biglang sambit ni Kina. Namilog ang mata ni Zeus sa gulat pagkatapos inayos niya ang kanyang upo. Di niya akalaing alam pala nitong nandoon siya. Tahimik? Magandang tambayan? Awkward niyang tugon. Kunwaring ginalang tingin sa paligid. Binalik ni Kina ang earphone sa loob ng sling bag. May bahagya lang tong ngiti na tumingin kay Zeus bago tinignan ng maliit na lawa. Sa tuwing may bumabagabag sa isip ko, dito ako lagi tumatambay. I find this place quite peaceful. Nakakapag-isip ako ng maayos. Muli tong tumingin kay Zeus. Again, I want you to thank me for saving me that night. Wika nito sa malamuyos na boses. Napatingin si Zeus dito. Kumpara kanina, lalo pang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ginawa ko lang dapat kong gawin. Nauutal niyang tugon pagkatapos tumingin sa lawa. Sinusumbatan ni Zeus ang kanyang sarili sa isip kung ba't siya nagkakaganito ngayon. Halos maghapon niyang pinagdaan ng pag-uusap nilang ito ni Kina kahit ang pangulit ng grupo ni Andre nagawa niyang di pansinin. Pero sadyang di niya makontrol pakalmay ng sarili pagkausap si Kina. I'm just wondering, who are you exactly? You're from a very powerful family, right? Natigilan si Zeus sa tanong na yun ni Kina. Umihip ang malamig na hangin, tangay noon ang pinaghalong amoy ng tuyong dahon at pabango ni Kina. Nilingon niya si Kina na nakatitig lang sa kanya, tila pinag-aaralan ng kanyang mukha. Silence means yes, sambit ni Kina pagkalipas ng ilang saglit na pananahimik ni Zeus. Nabasa na nito sa mata niya ang kasagutan sa tanong. That night after you saved me from the members of the Blazing Phoenix Gang, nakita ka gaano kakakampante kung nakaya mo silang talunin sa kabila ng kaparihang meron sila sa underground society. Gusto kitang pigilan ng oras na yun dahil ayokong may mangyaring masama sa lalaki nagligtas sa akin ng gabing yon. Ngumiti ito, muling pinagmasta na napakakalmadong lawa. Pero may parte sa isip ko na nagsasabing magtiwala ako sa'yo. Saglit humintutot, nagpakawala ng mababaw na buntong hininga. Ang mas kinabigla ko pa yung makita ko kayong malapit ni Mr. Malkov sa isa't isa. Batid ko ang pagpapanggap lang mga sinabi niyang niligtas mo siya, kaya kanya nirerespeto. Tingin ko higit pa rin ng kahulugan na respetong pinakita niya sa'yo. Even Miss Natalie and Mr. Dwayne, a renowned businessman and a martial artist, knows you. Bagay na imposible sa isang ordinaryong estudyante at empleyado lang. Pigil ang hininga, nakinig lang si Zeus sa mga sinabi ni Kina. Di nag-abalang magsalita. Di niya alam anong kanyang sasabihin at walang pumapasok na salita sa kanyang isip ng puntong iyon. Parang gusto nilang pakinggan ang malumanay at matamis na boses nito. Sinundan niya kung saan to nakatingin.
Mas lalo pang tumibay ang paniniwala ko na nagmula ka sa makapangyarihang pamilya dahil sa pagsisinungaling mo sa amin kagabi. Muling natigilan si Zeus, nagtataka, muling napatingin kay Kina. Sa pagkakataong yon, parehas nilang tinignan ang isa't isa sa mata. Malikot ang kay Zeus sa talang, kalmado naman ang kay Kina. Nagpatuloy si Kina. Sabi mo, nakasagap ka ng balita, nakapulot si Lola ng SVIP card na pagmamayari ng isang bilyonaryo? When I asked Mom about this, she told me everything. Kahit mga katotohanan ng mga sinabi niya, kasi nangulingan pa rin ang lahat ng yon. All of that was just an act. Ikaw lahat ang may kagawa nun para palihim na tulungan ng pamilya ko. Tama ba ako? Tigagal ang mukha ni Zeus. Hindi niya alam paano umpisahan ang kanyang pagpapaliwanag. Dapat niya pa rin bang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap kung booking na siya ni Kina? Napayoko si Locke. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Minsan talaga may nakakaligtan ako sa mga desisyon na ginagawa ko. Iniisip mo rin siguro ang SVIP card na gamit ni Alona kagabi ay pagmamayari ko, tama ba? Mahinang natawa si Kina. Mom even told me what that SVIP card really looks like. Kahantulad na SVIP card na ginamit ni Alona kagabi. Napaka-coincidence naman kung parehas na nag-appear ang rare card na yun sa mansyon namin at sa restaurant na parehong lugar kung nasaan ka. Natawa rin si Zeus dahil sa pagkakamali niyang yon. Di niya iniisip na mapupuna ang mga yon ni Kina at pagdudugtugtungin lahat na napansin na kakaiba sa kanya. Di pumasok sa isip na pinaghihinlaan pa rin ito ang kanyang pagkakakilanlan. Di ko alam bakit nagpapanggap kang mahirap pero di mo naman siguro kailangan pang malaman yon. Ang gusto ko lang malaman ngayon kung anong pinaplano mo, bakit naisipan yun ni Alonang lumipat sa aming paaralan? Aside from that, palihim mo ring tinutulungan ng pamilya ko para muling makabaon ng kumpanya ni Lolo. Saglit huminto si Kina, nasa mukha ang pag-aalanganin. Huwag mo sabihin isa ka rin sa mga young masters na gustong umakit ng ligaw sa aking pamilya para makasal sa akin. Nagulat si Zeus sa pagiging diretsong magtanong ni Kina. Ang seryosong mukha nakatingin lang sa kanya at naghihintay ng kasagutan. Di agad siya tumugon. Saglit pinagmasdan ang mukha nito. Para kung sabihin niyang oo, papayag ba tong umakit siya ng ligaw sa pamilya Alanis? Tatanggapin ba siya nito bilang siya at dahil sa sekreto niyang pagkakakinanlan? Gusto niyang sabihin kay Kina, ginawa niya lang yon dahil sa kagustuhan niyang protektahan ito. Yun lang talagang intensyon niya. Kahit tipitin naman ito mansin, pahalagahan. Sasagot sana siya na makita niya. Suminghap to at sinandal ng hustong sarili sa sandalan ng bangko. That night you saved me. Di ko pa rin malimutan na naramdaman ko ng oras na yon. Nang sinabi mong ayos ng lahat at huwag ako mag-alala. Ang sinseridad na kakibat ng kalmadong Moses. Ang kakaibang pagkakapanatag na hatid noon. Pakiramdam ko nung oras na yun nasa mabuti akong kamay ng isang lalaking di ko pa nakikilala. Di ko mapaliwanag sa sarili ko pero simula ng gabing yun ay parang hinahanap-hanap ko ng pagkapanatag na yon. Gusto kitang muling makita, Zeus. Muli, bumilis ang kabog ng dibdib ni Zeus. Di maalis-alis ang tining niya sa makinis na mukha ni Kina. Akala ko hindi na kita makikita pa at walang tsansang magkaroon tayo ng koneksyon. Pero laking tuwa ko na makita kitang pumunta sa mansyon ng Sabado and that gives me hope. Even though ikakasal na ako, hindi ako nawalan ng pag-asa. Destiny has its own way of making everything what it needs to be. Tumingin si Kina kay Zeus. Ang pisngi nito ay tila namumula. I really don't know, but I think I am destined to be with you, Zeus, and I want to be with you. That's what my heart is telling me right now. Tuluyan ang bumigay ang kalooban ni Zeus, tila puputok ang ugat sa man bahagi ng katawan niya, sa bilis ng pantig ng kanyang puso. Di niya lang naramdaman yon kung hindi narinig niya na rin. Gusto niyang samparin ang sarili sa pagkakataong to, alamin kung nananaginip lamang ba siya, pero magmumukha siyang tanga sa harapan ni Kina kapag ginawa niya yon. Tama bang pagkakarinig niya na sinabi ni Kina? Sinasabi mo bang sang-ayon ka na umakit akong ligaw sa pamilya mo kung yun naman ang plano ko? Sa kabila ng pagkasabik niya, kalmado niyang nabigkas yun. Di niya akalaing may nararamdaman din pala si Kina para sa kanya. Ilang saglit bago nahihiyang tumango-tango si Kina. Ang namumula nitong magkabi ng pisngi mas namula pa. Yes. Di malaman ni Zeus ang gagawin niya ng puntong iyon. Papakalmahin niya ba muna ang damdamin niyang nag-uumapaw sa tuwa? Maglulundag upang konsumihin ang sayang nararamdaman niya. Tumikim si Zeus, mas pinili niyang kumalma. Hayaan si Kina sa isiping ito ang sayang nagtapat ng pag-ibig sa kanya na dapat sana'y gagawin niya.
Pag-iisipan kong tungkol sa bagay na yan. Tinulungan kong pamilya mo dahil magkaibigan kami ni Lord Javier. Lumipat kami ng paaralan dahil sa hiling niyang kaligtasan mo sa pamamagitan ng proteksyon namin sa nagbabadyang kumasyon sa upper class. Napakarap-karap ang mata ni Kina. Nakita ni Zeus, lalo pa tong nahiya kaya gusto niyang matawa at sabing nagsinungaling lamang siya. Look how happy he is. Nakangising sambit ni Alona habang nakatingin kay Zeus. Kasama to ngayon ni Kina. Di nagbagong masayang ekspresyon sa mukha ni Kina. Nakasunod lang ang tingin kay Zeus. Masaya siya dahil sa ibinalita ni Alona sa kanya. Nang palabas sila ng gate ng stadium, saktong nakasalubong nila si Alona. Tinanong sila nito kung saan sila pupunta at kaya nang naging rason niya kay Jacqueline, yun ang sinabi niya kay Alona. Nabigla siya nung hinahin siya nito papunta sa likurang bahagi ng stadium kung saan walang makakarinig sa kanila. Inamin sa kanya ni Alona ang tungkol sa nararamdaman ni Zeus para sa kanya, pati ang pagkakabasa nito sa kanyang diary. Nabanggit din ito kaya hindi na siya nakapagsinungaling pa tungkol doon. Nalalagay lang na parehas sila ni Zeus ng nararamdaman sa isa't isa kung ganon. Nalaman niya rin na kaya tinanggap ni Zeus ang trabahong inaalok ng kanyang lolo dahil gusto talaga siya nitong protektahan dahil sa may kakaibang nararamdaman din to sa kanya kahit akala nito'y wala siyang nararamdaman para dito. Pero bakit nung gabi nagkausap silang dalawa, di man lang yun sinabi ni Zeus sa kanya, sa halip, hinayaan lang siya nitong malunod sa kahihiyan. Talaga bang may nararamdaman ka rin para kay Zeus? Bulong na tanong niya kay Alona. Bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Pigil ang tawa ni Alona nang tingnan siya nito. Why would I lie to you? Di mo ba yun nahalata simula pa lang nang pumasok kami rito? Hindi siya sumagot, sa halip muling binalik kay Zeus ang tingin. Nahalata niya na syempre, kahit sa mansyon pa lang ng pamilya. Kung ganon, paano siya nito tingnan? Pero naisip niya na baka natutuwa lang tong makita siya matapos siya iligtas kina Douglas. You can ask him yourself later, wika ni Alona. I bet hindi siya magdadalawang isip na magtapat sa'yo. Kasalukuyan ng 44 ang puntos, lamang ng 10 ang pangkati ni Oliver. Pinangkat ni Zeus ang kasalukuyan magsaserve at kasalukuyan siyang nasa kanang bahagi ng unang lera. Nasa mismong harapan niya lang ngayon si Oliver. Di ka lang pala talaga magaling sa martial arts. Marunong ka rin maglaro ng volleyball. Napahanga mo ako ng husto. Gustong matawa ni Zeus sa sinabi ni Oliver. Magaling? Marunong? Wala ba sa vocabulary nitong salitang mahusay? Pero alam natin ang resulta kung sino mananalo sa laban na to. Para patas ang pustahan, ganun din ang gagawin mo. Kapag natalo kita, lilisanin mo ang paaralang to. Di nagabala si Zeus kausapin to, na hindi nga niya to tiningnan eh. Marinaw sa kanya na ginugulungan siya ni Oliver. Lamang na lamang to sa kakampi pero hindi maikukumpara sa kanya ang galing kuno na sinasabi nito. Kaya niyang ipanalo ang kanyang pangkat nang siya lang gumagawa ng puntos. Samantalang si Oliver kailangan ng tulong ng pangkat para matalo siya. Kompletong kabaliktaran. Doon pa lang panalo na siya. Hey, are you listening? Lumapit pa to ng kaunti sa kanya. Kapag natalo kita, ipangako mo sa akin, hindi ka naman liligaw kay Kina. Napabuntong hininga si Zeus. Di ba't linya yon bago sila maglaban sa mansyon ng pamilya Alanes? Oo na. Basta tuto pa rin mong pangako mong lilisanin mong paaralang to pagkatapos ng laban natin to. Mahinang natawa si Oliver. At bakit ko naman gagawin yun kung kami ang panalo? Pumitong referee ket na hinto na ang dalawa sa pag-uusap. Nagsimulang mag-serve ang kakampi ni Zeus samantalang si Andre nanatiling nakaawang ang bibig dahil sa narinig mula kay Oliver. Gitlang nakatitig lamang ito kay Zeus. Nanliligaw si Zeus kay Kina? Tanong nito sa isip. Ibig bang sabihin nito ay ang rason kung ba't lumipat ang paaralan si Zeus tulad din ng rason ni Darwin at Oliver? Andre, watch out! Huli na makapag-react si Andre ng babala sa isip. Ibig bang sabihin nito ay ang rason kung bakit lumipat ng paaralan si Zeus ay tulad din ng rason ni Darwin at Oliver? Diretsong natumba ito pero may lagrong tumalbog pa itaas ang bola. Mine! Inako ni Isaac ang ikalawang tira. Nabagay ito na magandang set para kay Zeus. Walang buwelo, nilundag yun ni Zeus at malakas pinulo patungo sa panghuling hilera ng kalaban. Sa kasamang palad lampas iyon sa linya kaya't puntos yun ni na Oliver. Nanghihinay ang mga mananood dahil sa pagpalpak ng spike ni Zeus, maging sina Isaac na naglag din ang balikat. 15-4 ang puntos at mukha yatang napuruhan pa si Andre.
Dinilohan to ni na Zeus. Ayos ka lang? Tanong niya rito. Zeus, mamamatay na yata ako. Pakiusap pa sabi kay Sasha na nahinto sa pagsalita si Andre nang batukan to ni Isaac. Tumigil ka na nga. Sa tigas ng mukha mong yan, kapag hindi ka tumayo dyan, babalatan kita ng buhay. Alalahanin mo, magiging kasalanan mo to kapag natalo tayo dito. Agad tumayo si Andre na parang wala lamang ang nangyari. Just kidding, but nice try, Zeus. Sinayang mo lang naman ang sakripisyo kong iyon. Bilang kabayaran, dapat ipanalo mong larong to. Tumingin siya kay Kina. Lalo pa at meron naghihintay sa akin. Dapat tapusin ko na to. Bumaba ng taxi si Zeus at Kina. Tumambad sa kanila ang napakalaking gusali. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Kina nang matuloy ang gusaling iyon sa isang sikat na kumpanyang Index Corporation. Meron lang tayong kukunin saglit. Matamis ang iting sambit ni Zeus. Muli, hinawakan niya ang kamay ni Kina. Tinangay ito papasok ng gusali.